Bali, ito po yung kagandahan guys, no? Pagka yung pakainan ng ating mga alagang manok ay nasa labas. So, hindi na po natin kailangan pumasok. At medyo madali siyang trabahuin kaysa yung papasok pa tayo sa loob na stress yung mga alaga. And dinagdagan ko ng isang dito. Nagdagdag po tayo dito ng isang automatic feeder dahil nasa hindi po sila kasya lahat dito sa ginawa nating pakainan. So maliit po yung or kulang sa numbers yung butas na nila na papasukan ng kanilang ulo. And meron pala tayong bagong dito, membro ng farm. So may dala po tayo ditong bagong aso ngayon na maliit or tuta. So gagawin po nating bantay or tagapagbantay dito sa farm. So nahirapan po tayong maghanap ng lalaki. Pero finally, meron na tayong nakuha. So, ayan po, papangalanan natin siyang Maximo. So, dapat yung mga pangalan ng ating mga alaga ay talagang pang brusko talaga. So, gaya ni Brando, Maximo. So, ito, Maximo ngayon. Ayan, welcome dito sa farm. Boss Maximo. And kasalukuyan pong nag-ayos tayo dito sa ating mga kulungan dahil nga sa malapit na pong mapisa yung ating in-incubate na itlog. So inayos na po natin yung ating brooding pen. So nandito na po. Tinesting ko na rin po kanina yung ilaw. Okay na. So baka sa linggo ay ilalagay na po natin dito yung or lalagyan na po natin ng dyaryo para sa time na napisa na po sila ay meron na po tayong naka-ready na yung paglalagyan natin. And dito naman sa kabila, so ayan, medyo lumuwag na ng konti. Tanggal yung natin dyan. At lumiwanag kahit pa paano. So dito naman po sa kabilang kulungan dito sa may bandang gitna. Kailangan na rin po nating linisin mamaya yan pagkatapos nating magpatuka. Dahil nga sa may in-expect po tayong mamibisa na native na manok natin. So nandun yung pinakaunang naglimlim. So kailangan na pong i-prepare din itong kulungan na to sa may bandang gitna. Ayan. So yung mga sisiw natin dito talagang napakagaganda. So isa lang lalaki talaga dito, swerte tayo dito. Gagawin nating materyales. And kahit yung mga to for materials itong mga to, inahin na to. So ito rin guys, gagawin ko rin materials dahil may mga inahin tayo dyan na pure native. So yan po yung ipapasawa natin. And ito pang dispose. Yan yung mga inahin, puro pang na po yan, materials. So dito rin kukuha rin po tayo dito ng mga inahin na pang materials pa rin. So nagluluha yung mata nila nang dahil sa tawag dito yung bulutong. So ayan, may bulutong po yung isa guys. Tinoklap ko na po yan nung nakaraan. At maglalagay po tayo mamaya ng gamot para hindi naman So grabe po yung katawan nito guys. Nasa 1 kilo na siguro to. Taba. So anak po yan ng ng pinakamatanda nating inahin. So gaganda. Sayang nga lang yung isa dahil nga kinain dati ng predator. And nung tinanggal natin itong brooding pen natin, mayroon pa palang isang butas dito na bago. So tinakpan ko dati to. Dito pala gumawa ng isang butas din na pinasukan yung dati dito. So hindi natin alam kung bayawak or Tapos mayroon din dito, inayos ko na lang din dahil dito ko nilabas yung ating brooding pen. So ayan. Grabe. So yung mga broodcock natin nakapahinga muna. Ayan. Gwapo ng talisay natin, Kaya lang ba't nagpuputi yung mukha niya? So lilinisan natin yan bukas, papaliguan. Tapos itong Brahma natin is balik kulungan ulit. So ayan sila, masyado kasi nilang kinakawawa yung ating mga alagang pabo. And yung maliliit na rin. So ayan. Ngayon medyo relax yung ating mga sisiw dahil nga sa wala nang bumubuli sa kanila. So kailangan talagang gamutin yun, buti may gamot tayo dyan. And ayun, yung inahin nating panabong na nagliliblim.
Tapos yung isa guys to, malapit na rin pong maglimlim. Yung itim doon. Kaya tinanggal na rin natin yung ano, rooster na to, yung bulik. So ito, twice na po nanalo to. And yung last is derby nga, nag-champion po yung ano nito. Grupo. So ba't ka pumasok dyan? Papasok pa yung champion yan. Kakasabi ko lang na champion, pumapasok ka pa. Halika dito. Tataba ng manok natin guys. Ayan. So bukas magdadala ulit tayo ng Madrid de Agua. So ayun, medyo ano yung sumikip itong ating area ngayon, pero okay lang. At least nilabas na po natin and i-prepare itong gagamitin nating brooding pen. So silipin pala natin guys no, yung ano, yung in-expect nating mamibisa. So kung ano ng status. Parang napakabilis na busog ng ating mga alaga ngayon, no? Pagpapalit pa tayo ng tubig. So ito, bali ito po yung in-expect nating mamisa, pero wala pang sisiw. And mali yata yung ating ano no, tansya. So ayun, may crack na siya. Sakto yung ating tansya guys, no? May crack na yung mga itlog. So ayun, may crack na. By tomorrow siguro guys, meron na naman po tayong bagong sisiw. And syempre, itong paborito nating inahin dito. So ito, napakarami na pong ano nito na ibigay na sisiw sa atin. And ngayon, naglilimlim na naman. And kailangan din natin kumuha ng ano, ito yung dahon ng saging ulit. So problema kasi no, tinatanggal nila. Yun ang problema ko. May itlog tayo kukolek mamaya. Kinakaykay pa yung nila guys no, yung ano, nilalagay natin ditong dahon ng saging. So dito walang itlog. Mahina yatang mga itlog ngayon dito And relax. Ayun. And puntahan pala natin guys no, yung ating mga alagang pato. So Friday na ngayon, hindi pa natin naumpisahan yung bakod. Dahil napakarami talagang unexpected or sumisingit na mga gawain. Kaya napagod ka kayak. So, iti-train natin yan para naman meron tayong kasama dito sa farm. And binilhan ko rin siya ng tali, no? Ayan. Pagka napaamo natin siya, itatali na natin. Binili ko na yung medyo malaki, makapal, para naman siguradong hindi siya makawala. So, ayun. Dito, vacant na. And plano po nating gawing area ng ating mga pabo. So tarapal na lang siguro ilalagay natin. Nandiyan naman yan. At dito naman, hindi pa siya nagagalaw. 1 linggo na. Pero meron tayong ginawa dito na pagpapatag nung nakaraan, no? Ito yung mga bagong tanim natin. So ayan, Madrid de Agua. Mamatay yata yung isa doon. So ayan. So may mga Madrid de Agua na naman po tayo dito sa area na to. Ayan. So binabalak natin guys no, ito dire-diretso puro Madrid de Agua yan. Kaya kailangan mapalapad na natin itong daan. So nag-start na pala akong nagtanim mula nung Lunes. Ang naging problema lang, tinigil ko lang muna. So ayan lang ka. Meron din doon. And ito for disposal. Bukas kukunin na. Pero dalawa lang ang kukunin. Yari ka ngayon. Masyado makulit. So ayun guys no, tinigil ko munang magtanim dahil nga sa susunod na Miyerkules ay may kukuha dito ng mga kahoy. So pinapakuha ko na po yung mga kahoy na hindi naman kailangan dyan. Hindi na rin natin pinabayaran para malinis lang itong lugar. And tsaka po tayo magtatanim pag nakakuha na sila ng kahoy para hindi naman masira yung ating tinatanim. And tcharan! Hindi ko pa natapos guys. Nagbungkal ako ng nagbungkal. Hindi ko na nahakot kahapon dahil nga sa hapon na. And ito may mga nakaprepare tayo ditong mga scratch pen. So plano kong pag nandito tayo ay lagay muna natin dito yung dalawang panabong natin.
And paghapon, ikukulong natin ulit. So, ito na po yung gagamitin natin dyan. Medyo parang kulang itong ano natin. Maikli. So, ilagay natin kung saan naabot. At yun ang dudugtungan natin pagka naikabit na natin. So, tamang-tama, next week kukuha sila ng mga kahoy. So, sasamantalahin natin na magpaputol ng mga ipil. So, maraming ipil dun sa taas. Pamusti natin. Ayan guys, oh. And nakapagpakain na tayo sa mga breeders natin na native. Pero dito sa mga pato, wala pa. And again, ang mahiwagang lock. Mukhang mali yata. Yun. So, ayun, ang dudumi. Tapos, putik. Yan ang hindi ko gusto dito sa ating malagang Muscovy ducks. Masyado silang nagpuputik. Pag na-dispose natin yung ano guys, no, bali yung tatlong maliliit, ay ikukulong ulit natin para makarecover sila. Ayun. Tatlo yung ikukulong natin guys para mapakain natin ng maayos. Na agawan siguro dyan. Grabe, ang dami pang dapat gawin dito sa farm. So dito na po tayo magtatapos guys, no. Bali tutuloy lang po natin yung ating pagpapakain sa ating mga alaga. And kung may remaining time pa na matira dahil alas 4 na, hakutin siguro natin yung ibang lupa. And ayun.